Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ex-President Rodrigo Duterte kinasuhan ng 3 counts of murder ng ICC prosecutors. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Isinapubliko ng International Criminal Court o ICC ang mga detalye sa isinumpang kasong crime against humanity laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan pa rin nasa The Hague sa The Netherlands. Sa inilabas na public redacted version ng Office of the Prosecution, itinuturing na responsable ang dating Pangulo sa netalang murder at attempted murder sa ilalim ng kanyang termino bilang alkalde ng Davao City at bilang presidente ng bansa. 3 counts of murder ang sinampa sa Pangulo kung saan nakapaloob ang 78 biktima mula sa 49 na insidente na siyang gagamitin bilang mga ebidensya. Kabilang dito 19 na napaslang sa kamay ng Davao Death Squad sa taong 2013 hanggang 2016, 14 na biktima na sinasabing high-value targets noong 2016 hanggang 2017 at ang 45 biktima ng murder at attempted murder sa nangyaring barangay clearance operation noong 2016 hanggang 2018. Sinasabi ng dokumento na mayroong common plan ng Pangulo kasama ang iba pang akusado na layong patahimikin ng mga hindi manong drug suspect. Kabilang dito ang pagbuo sa Davao Death Squad, pagbibigay autorisasyon sa paggawa ng krimen, pagbibigay promotion sa kapulisan, at pagtatalaga ng mga opisyal na kritikal sa pagpapatupad dito. Dahil dito tinuturing na indirect co-perpetrator ang Pangulo sa mga nangyaring krimen sa ilalim ng kanyang termino mula 2011 hanggang 2019 bilang alkalde at Pangulo. Samantala, dakdakdang gamitin ng Office of the Prosecution ang nasabing dokumento sa ICC Pre-Trial Chamber. Gayun din sa sanang confirmation hearing ngayong araw na nauna ng ipinagpaliban. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Meralco, nananatiling naka-alerto sa banta ng Bagyong Opong. Puspusan ang ginagawang pagbabalik ng Manila Electric Company sa supply ng kuryente sa kanilang franchise area na hinagupit ng Super Bagyong Nando. Ayon sa Meralco, ito ay dahil sa nananatili ang kanilang alert status lalo't nagbabanta ang isa pang bagyo sa Philippine Area of Responsibility at tinawag na Bagyong Opong. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Josal Dariaga, mula kahapon ay nasa 16,000 apektadong customer nila ang nawalan ng kuryente, partikular na sa Cavite at Quezon. Tiniyak naman ito sa kanilang mga customer na 24 na oras nagtatrabaho ang kanilang line crews upang maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa lalong madaling panahon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.